Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Today is Sunday, September 21. No? Na kung saan ay kali-kaliwa ang mga nagaganap na protesta rally, di ba? Meron sa Luneta kung di tayo nagkakamali, meron sa Ezra Shrine, meron din sa Mindiola na kung saan ay talagang nagkaroon pa ng yung tinaboy ng ng mga water cannon, yung mga demonstrador, nagkaroon ng mga konting kaharasan. So, yun ang ating tatalakayin ngayon, yung tungkol sa, siguro halos lahat naman nakakaalam na yung itong korupsyon dito sa ginaganap na investigasyon dito sa flood control, no? Scam. So, ang ating tatalakayin ngayon, mga ka-DJ, ay ano nga ba yung tinatawag na korupsyon? Diyan tayo mag-concentrate. So, by the way, wala tayong pinapatamaan tayo dito. Tayo non-partisan, general lang po ito. So, sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Pag galit, guilty. Okay, hindi na tayo magtatagal mga ka-DJ. Pasensya na kayo, ang aking tripod ay nagbabago ng kanyang galaw. Base sa atin ako ang definition, yung korupsyon, no? Ano ba ang definition ng korupsyon, mga ka-DJ? Ang korupsyon, sabi rito, ay isang uri ng katiwalian o pangungurakot. Okay, no? Siyempre sa English, corruption ay tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan. Pero ang anak, ang pinaka-simpleng ang definition ng para sa akin. Pag nanakaw, yun lang yun. No? Kinukurakot mo yung isang bagay na hindi mo pag-aari, no? Tapos tingnan natin dito, sabi nga rito, tungkol ito sa katiwalian para sa mga tauhan sa ito. Sabi rito sa isang definition, ito ay karaniwang tumutukoy sa pampolitika ng korupsyon na nangyayari kapag ang isang individual na nasa posisyon, usually ganun po, sa pamahalaan o isang empleyado ng pamahalan ay umaasal sa kanyang kapasidad bilang opisyal ng pamahalaan para hindi nararapat na sariling kapakinabangan. Ayun. Pwede rin sa philosophical o theological o moral na talakayan, ito ay tumutukoy sa spiritual o moral na kawalang puridad at paglihis sa anumang kanais-nais na pag-aasal. So, ibig sabihin, pero sabi ko nga, ang simpleng definition lang ng korupsyon ay isang paraan ng pagnanakaw yan. No? Kinukurakot mo isang bagay na hindi mo pag-aari. Katulad itong nangyayari nga ito, nagaganap na investigasyon, maliwanag naman, no? Na talagang tumambad na. Nangyari kasi nung nagkaroon ng matinding pagbaha, inaasahan ng ating Pangulo na si BBM na magiging epektibo yung mga programang kanilang inilatag ng kanyang zona na marami raw na flood control na pinagawa. Pero taliwas na nangyari. Mas lalong bumaha. Kaya doon na ito yung naging daan para mabuksan o magkaroon ng matinding investigasyon na ba nangyari sa mga flood control na ginawa. Yun nga po, na nakita, no? Yung iba pang pinakamalala, yung ghost project. Ibig sabihin, isang project, halimbawa, may supposed to be may ginawa ron, nilaan na ng milyong-milyong budget, tapos makita mo, wala kang makita. So, yun po. So, ang tanong muna natin, talakayin natin, saan ba nagsisimula ang korupsyon? Pwede ba matanong natin ang ating anak na busy-busy, pero hindi natin papakita, no? Pwede ba bigyan mo kami ng idea? Saan ba nagsisimula ang korupsyon, anak? Sige lang. Sige lang. Nagsisimula rin naman yun para sa akin Okay. sa own perspective ko. Nagsisimula yun sa mga tao din. Sa tao? Oo, sa binoboto nila. Ayun. May mga kakayahan ng bumoto. So, nagsisimula sa eleksyon? Oo, pagpili. nagsisimula Ngayon, vote wisely, tsaka piliin ng mabubuting leaders na kailangan natin para umunlad ang Pilipinas. anong kinalaman sa korupsyon yung mga ating tamang pagpili ng mga leader? Siyempre, yung mga Halimbawa, napili natin, hindi natin alam, isa palang corrupt. So, ang mangyayari, pag umupo na, yan na, mawawala na ayun. yung mga pinangako nung ayun pala. election. So, napaka-crucial pala nung itong mga halalang ating mga
nagaganap sa atin itong katatapos lang, no, nung itong senatorial, no, na national to, tsaka kasama rin dyan yung mga sa mayor, di ba? O nga naman kasi by common sense, isipin nyo, no, halimbawa may isang kandidato, di ba, ganito gagawin, karaniwan, no, aminin natin yung kalakaran, mababatuhan ka ng iba dyan, halimbawa pera, halimbawa 1,000, ano. So mangyayari yung tao, iisip niya, yun, natulungan siya sa ganong halaga, ay naiboboto niya, okay, nabigyan ng ayuda kung anong pa man, pag grocery o anong pa man, kung anong bagay na naitulong, suhol yun. So anong nangyayari kasi, siyempre pagkatapos ng manalo, siyempre gumastos siya ng limpak-limpak na salapi. Eh siyempre, naturally, babawiin yun. Doon nagsisimula yung ugat ng korupsyon. So magsisimula dapat sa halala malinis, dapat bilang tayo yung mamamayang Pilipino, ay marunong tayong kumilatis, ano? Na hindi tayo pwedeng magpadala lamang sa yung mga ayu-ayudang ganyan, no? Mga salita na kailangan talaga kilatisin nating maigi, no? Yes. So kailangan doon nasa pagpili ng ating mga leader doon nagsisimula. At saka ang problema niya na anak, aminin natin siya, nababanggit ka sa mga investigation na systemic, ibig sabihin na dapat ang magbibigay ng protection yung mga nasa pamahalaan, nasa gobyerno, yung mga nakaupo. Sila, ang nangyayari, hindi ganon. Kabaligtaran na imbis na sila yung dapat ang magpatupad ng mga programa ng administrasyon, sila pa yung kumukulimbat, yun. So, mangyayari lang yung korupsyon, anak, sa talay ko. Hindi mangyayari, walang kutsabahan talaga. Yan ang katotohanan. No? Yung connivance, no? Nagkakaroon ng, ano ba yung term sa kutsabahan? Ayun, no? Connivance, kutsabahan, kumbaga merong, arrangement. No? Ito, usapan na natin to, may porsyento ka rito. Hindi naman maglalakas loob yung isa kung wala siyang backup. Oo. Actually, may nakausap ako, hindi ko na lang babanggitin, nung ako'y nagpapa-check up, na isang taga DPWH daw siya, may katungkulan. Sabi niya nga, SOP na yan, sir, ganyan daw, SOP na sa mga congressmen. Sabi yun, nakausap ko. Nanggaling yun sa isang taga DPWH. No, may kutsabahan kasi, no? Nagsisimula, siyempre dapat at saka yung sa simula pa lang, sa budget pa lang, di ba? Yung may mga proposal na mga proposed budget, doon pala nagkakaroon na naman ni obra. Na dapat hindi ganun. Batas, pero ang tanong, napapatupad ba yung batas? Hindi naman nagagawa. Dapat nga may safeguard na sinasabi. So dapat talaga para doon pa lang sa election magsisimula, dapat malinis na election, yung tamang pagpili. Tapos pagdating doon sa proposal na mga budget proposal, dapat doon talagang masusing kinikilatis, tinitingnan maigi kung yung mga talagang yung budget na propose ay ba talaga yung mapupunta ron, yung sinatawag nilang GAA, yung General Appropriations Act. Doon ba yung laman nun? Nangyayari, nagkakaroon ng mga mekos-mekos po. Nagkakaroon ng mga minamahika, no? Kaya, eto maliwanag talaga may kakutsubahan. Kaya, anong nangyayari, siyempre, sabi mo, malakas ang loob. Yung mga kontraktor, may isang project na infrastructure, hindi lang sa flood control, mga tulay, mga building, kung ano pa mga infrastructure. Nga, may lagayan system kasi, anak naging na nga yung sinasabi nga, parang naging normal na, hindi dapat. Alam naman nating bawal, mayroong batas naman tayo mga pinatutupad, wala parang binabali, wala. So, yun. So, kutsabahan dun magmumula dun sa insertion dun sa budget pa lang, nagkakaroon na ng mga mekos-mekos. Tapos, pagdating dun sa project, no? Yun nga, nagkakaroon ng party-party na, party-party. Kaya sa totoo lang talaga, bilang mamamayang Pilipino, talagang nakakagalit, isipin nyo. Tayo mga ordinaryong mga Pilipino, nagtitiis tayo, no? Pinagkakasya natin yung ating mga kakarampot na sweldo, no? Pinagkakasya natin yan. Actually, kulang talaga kung tutusin. Pero, ito yung mga ilan sa mga ating mga kababayan, kasama na yung mga kontraktor,
kasama na yung mga nasa gobyerno, no? Na dapat sila nga yung nagbibigay ng proteksyon sa ating mga mamayan, sila pa yung magkakakotsaba. Kaya talagang matagal na to, sa totoo lang, matagal ng panahon to nangyayari. Nangyari na yan dati pa, no? Paulit-ulit. So, kailangan talagang mawakasan na. Kaya hindi natin masisisi mga tao, anak. Kaya yun nga, nag-welga na, nagprotesta na, no? Para ipahayag yung kanilang, yung kanilang damdamin, yung galit dito, yung anger. Kaya lang, yung iba, nauwi ata sa karahasan, yun ang iwasan natin na magkasakitan. Pwede naman natin ipahayag ang ating damdamin, ang ating saloobin sa maayos na mga paraan, no? So ang ano natin dito para maiwasan, magsisimula sa doon pa lang sa pagpili pa lang, dapat ng tamang leader, no? Kailangan suriin nating maigi, talagang kilatisin maigi, huwag tayong magpapadala sa mga sul-sul, ayuda. Kasi para ang maiupo natin yung tamang mga tao, leader, no? Na totoo, sincere. Yung merong takot sa Diyos talaga, hindi yung iba ginagamit pa yung iba nagtatago pa sa sa kunwari maka Diyos. Nung nakakatakot, sabi nga sa Bible, di ba? Pati ang sabi sa Bible, kahit ang demonyo ay kayang magaan yung parang anghel, nangyayari. So kailangan maging maingat tayo, hindi natin tinitingnan, hindi basihan po yung religyoso isang tao, whatever. Hindi dapat gano'n. Yung kailangan talagang sincere, yung talagang handa siyang maglingkod ng malinis, ng hindi para sa, hindi yung naghahangad ng pang personal na interes sa kanya, no? Dapat yung serbisyo na nararapat sa mga tao na maibigay talaga. Kasi kung totoo sinasabi na mahirap ang Pilipinas, pero ito nakikita natin, bilyon-bilyong pondo, bilyon-bilyong pondo, marami palang pera Pilipinas. Kayang umunlad. Kaya lang talaga napupunta sa katarantaduhan, sa katiwalian. So yun nga, kailangan para maiwasan yan, kailangan sa eleksyon pa lang doon, maging maingat na tayo, maging matalino talaga tayo. Huwag na tayo magpapadala sa mga, kung iba dyan, sasayaw-sayaw na ng konti, o mananalo na. O ano na, ano ba yun? Kaya sinasabi, mga, pasensya na po sa word, no? Mahina, mga bobo, mga sinasabi. Paano hindi tayo masasabi yan na bobo pag ganyan, no? So sa eleksyon pa lang, tapos, dapat ang maiupo nating mga tao sa gobyerno, hindi, matitino. Yung talagang public servant, sabi nga no, sabi, no, dapat kaya nga servant, tagapaglingkod tayo, nagbibigay serbisyo, hindi yung tayo yung nanginginabang. So, no, dapat doon pa lang pagpili, tapos dapat talaga may sistemang maayos, no, yung transparency kailangan, kasi diyan nagkakaroon ng mga kababalagan kapag patago yung mga nangyayaring transaksyon. So dapat transparent. Kung wala talaga tayong tinatago, dapat ipakita sa public yung mga nangyayari, mga transaksyon, mga proseso. Diba, may mga bidding na ganyan. Dapat talagang ito na tapos yung dapat ang batas palakasin o mas pabigatin yung mga lalabag diyan sa batas na ganyan. Talagang dapat siguraduhin na makukulong talaga, mapapanagot sila, hindi yung ganun-ganun na lang. Lilipas ang wala na naman, investigasyon, lumipas na yung ilang taon, o buwan pa lang, wala na, natabo yung mga issue, nagkalimutan na. So kaya hindi mo masisisi talaga mga Pilipino, galit na. So yun, doon dapat ganun, transparent, tapos yun nga, kailangan may accountability, dapat may managot talaga, dapat yung batas talaga. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, aminin natin yung batas, hindi na ipapatupad Oo, dapat talaga pinatutupad yung batas. Magsisimula dapat yung sinseridad doon sa leader pa lang sa taas, no? Na by example dapat makita yung kanilang talagang sinseridad sa paglilingkod. Pababa yan, hanggang baba na dapat sumusunod tayo. Yung simpleng, di ba, halimbawa, isang corruption na po yung halimbawa, nahuli ka. Tapos bribe mo yung enforcer, di ba? Nilagyan mo, ito, bossing, pasensya ka na, tapos tinanggap. Wala na, naging parte ka na rin ng korupsyon. Doon pa lang, no? Yung kahit mga malilit na bagay, doon nagsisimula. Dapat iiwasan na natin yung gano'n, no? Maging malinis tayo sa ating mga ginagawa, no? Sundin natin yung batas.
kung ano yung batas, at kung sino yung mga lalabag, dapat talaga mapanagot. Para yung mga susunod, yung iba, magdadalawang isip na, no? Mag-aalangan na, oy, hindi na pwede palang gawin to. Eh, nangyari, parang, wala, proud pa sila eh. No, proud pa, parang okay lang. Hindi ko lang kung may konsensya pa, no? No? Kaya dapat maging maingat tayo sa pagpili ng leader, tapos sa gobyerno, yung mga, yun, dapat, screening maigi na yung mga empleyado na papasok sa gobyerno, hindi na basta-basta. Dapat maraming test ang ginagawa, hindi basta yung mga tungkol lang sa mga ano ba yung intelligence lang, yung kumatalino, dapat yung pati yung moralidad nun, yung moral ascendancy na tinatawag talaga dapat. So ayun, no? Ano pa yung idadagdag natin, dapat yung may sistema malinis, transparent, tapos ano pa ba? Dapat yun, wag tatahimik lang tayong mga tao kasi iniisip ng iba, okay lang naman siguro, tanggap na yun, hindi naman nagagalit yung mga tao. Ayan, dapat matuto tayong magpahayag ng ating saloobin na sinasabi natin na hindi natin nagugustuhan yung mga nangyayari. Pero, dapat in a good way pa rin. In a peaceful way pa rin kasi mahirap magaya tayo sa ibang bansa, katulad sa Nepal. Grabe, naging marahas na, alam ko, sa Indonesia ba yun? So, ganun po. So, yun ang ating masasabi rito para maiwasan na. Kaya, dapat mabigat talaga yung batas. No? Mas mabigat yung punishment para hindi pa marisan. Sa ibang bansa, sa Japan, pag nai-involve sa ganyan, liling sa ganyan, nagkusang nagre-resign. Dahil meron silang tinatawag na delikadesa, kahiyan. Eh, dito sa atin, wala, ewan ko kung may kahiyan pa eh, no? Talagang proud pa ka eh. So, yun lang po mga ka-DJ, yun masasabi ko, no? Kaya talagang hindi mo na masisisi siguro yung tao bakit nagkaganyan. Dahil sa sobrang hirap, pahirap ang buhay, ang bilihin, hindi naman bumababa. No? Patuloy na tumatas ang sweldo, hindi naman nakakasabay. No? Hindi ka sa ibang bansa, pag may trabaho ka, kahit pa paano mabubuhay ka ng, hindi naman yung marangya, yung decent life. Eh dito sa Pilipinas, tingin nga, makakapasapat ba talaga? So sana mapunta yung pag nagkaroon ulit ng mga ganyan ng mga budget allocation, mapunta sa nararapat. Taming ginawa dito nilakihan ng budget sa education sa DepEd. Pero dapat siguraduhin yung budget na makakarating sa dapat mapunta hindi na naman kung saan mapupunta. So dapat tayo mga tao maging rin tayo vigilant na talagang nag-o-observe tayo at wag na tayong tatahimik na lang. Dapat iparamdam natin na hindi natin nagugustuhan. Kasi sino bang nagloklok din sa mga leader na yan? Tao rin tayo mga tao. Sabi nga, no? Sa atin din nagsisisi. Oo, kaya ang lakas nasa tao rin. So, nasa tao yan. So, dito tayo. Wala tayong pinatutungkulan, no? Ano lang tayo rito. Dahil hindi tayo dapat masaktan kung wala naman tayong kasalanan, no? Eh, kung masasaktan ka, ibig sabihin guilty ka. So, ano pa ba? May dadagdag ka ba para So, ulitin natin, recap natin. Dapat sa election pa lang, maging maingat na tayo. Talaga maging matalino sa pagpili ng mga leader. Tapos ganoon din sa pag-recruit ng mga empleyado sa gobyerno, dapat talagang kilatisin maigi. Tapos may maayos na sistema, no? Dapat tapos may mga safeguard na para naiwasan yung mga mamaniobra, no? Tapos dapat transparent. Tapos dapat kung sino lagyan ng batas na mabigat yung parusa. Para kung sinong lalabag, talagang mapanagot para hindi na pamarisan, no? Ayun po mga ka-DJ, yan ang ating masasabi, no? Tapos dapat tayo mga ordinaryong tao ay makialam tayo, no? Na madinig yung ating boses kasi kung hindi, patuloy na lang yung mga mapagsamantala na yan. Grabe. Sa totoo lang ako, lang pero pag napapanood ko yung investigasyon, talagang kagalit-galit, no? Nakakagalit kasi nga tayo mga ordinaryong tao, hirap na hirap sa buhay. Tapos itong mga iilan na tao na to, nagpapasarap lang. Ang mabigat, din naman nila pera yon, pera ng taong bayan yung kanilang pinagpapasasaan, yung kanilang ini-enjoy na dapat nasa tao. Ang tanong nga, wala kang konsensya Tapos yung iba pa, ginagamit pa yung halimbawa, magiging makadiyos natin, ako Diyos ko po. No? Wala po, hindi po basihan yan, no? Hindi po basihan. So, yun po, sana ang ko lang dito, ang umaasa tayo mga tao, bilang ako, na mayroon talagang makita, no? May kahinatnan itong investigasyon na to. Hindi basta para imbestiga lang, no? Kailangan talaga may managot
magkaroon ng maging lesson na to, no? Magkaroon ng pagbabago sa sistema sa gobyerno, sa budget allocation pa lang sa Kongreso, di ba? Hanggang sa Senado, tapos pag-approve ng presidente, no? Kasi pag ganito, kailan pa tayo asenso? Sino ba? Kasi kung magbabago ang bawat Pilipino, tayo mga Pilipino, makikinabang tayo rin. Walang magmamahal sa ating bansa, kundi tayo mga kapwa Pilipino rin. Kaya siguro ito na yung tamang panahon, magising na tayo. Hindi na pwedeng ganitong sistema, no? Wag nating hayaang magpatuloy yung ganitong maling mga gawain, yung katiwalian, no? Sabi ko sa inyo, ang simpleng definition ng corruption pagnanakaw. Yan ang katotohanan yan. Ninanakaw mo isang bagay o lalo na yung mga nasa kaba ng bayan, yung ating pera na hindi naman dapat sa kanila, na dapat ay na i-convert sa service, no? Na ipagpapagawa ng tulay, kalsada, classroom, na ipapasweldo, mga benefits sa mga government employees, di ba? Sa health, yan. Yung na ibibigay, ang dami naghihirap. Pag nagkasakit ka, wala kang pera, kawawa, no? Na dapat may mga libreng gamutan na ibibigay para yung mga mahirap naman, kahit pa paano makaagapay sa kanilang pangailangan. So, yun lang po mga ka-DJ, hindi na natin wala na ba? May dadagdag pa? So, sana po ay nagkaroon kayo ng konting, ano ba tawag dito, nabigyan ko kayo ng ideya o nabuksan man lang yung isipan na itong tinatawag na corruption na to, no? Kaya dapat ay matuldo ka na. Sana magising na rin yung iba dyan. Oo, dapat magkaroon kayo ng konsensya man lang. Kung talaga may konsensya kayo, matakot kayo dahil saka sa mga mahiya kayo sa mga anak nyo, sa mga pamilya nyo. Na yun yung mga pinagpapasasahan yung ginagamit nyo, hindi naman sa inyo po. Yun po. Yun lang po mga ka-DJ, no? Siguro dito na pasamantalang nagtatapos si DJ Master. Nagsasabing, laban lang, God bless you, see you on my next vlog, bye.